Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na yung this week, 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Diyan na reading tayo, Gemini. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit, ang dami na pala. Malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas sa ating card. Kung gusto niyo lang naman. Meron tayong Capricorn, Libra, Pisces, Aries, and Taurus. Nandito ka sa sitwasyon so may ganun eh, no? Nandito ka sa sitwasyon mo na umaasa ka na magkakaroon ng magandang kalalabasan yung mga bagay o sitwasyon na pinapangarap mo o gusto mong umpisahan sa buhay mo. Kaso, ang sabi dito is there's a delay. Sabihin natin, ano ba naman yan? Kumbaga, magdadaan ka, may pagdadaanan kang challenge to success. Kumbaga, handun ka sa sitwasyon mo. Maaari din na iba sa inyo is you need to be responsible. Kailangan mo maging responsable or kailangan mo magkaroon ng disiplina sa buhay mo. Pwede rin iba sa inyo. Sa iba sa inyo, nagkakaroon ng limitasyon sa mga bagay o sitwasyon this time na mga, kumbaga hindi mo alam siguro kung saan at ano ang dapat mong gawin o anong action ang dapat mong gawin or something nagkakaroon ka ng multiple choices, kumbaga, in life, no? Hindi mo alam siguro kung saan ka mag-focus or anong i-main concern or ano yung gusto mo mangyari in life. Pwedeng ganun, no? Yun na nakikita ko dito. May nakikita akong papers and documents. Hindi ko alam in what way. Pwedeng bagong trabaho, traveling, or there's a dealing, partnership, or commitment situation. Ako na nakikita dito. Yan. Kung ano man yung sa maaring iba sa inyo is related to a government. Maaring gano'n. Or sa official building. Pwedeng gano'n. Kung ano man yung kung ano man yung papers and documents na yun, yun na nakikita ko dito. May paghihiwalay. Pwede din na aalis ka o ihiwalay ka sa isang sitwasyon mo in life to start a new beginning in life. Pwedeng ganun. Or maybe yung thinking. Kaso hindi mo nga lang alam paano or anong dapat gawin. Yun na nakita. You need to commit sa bagay na talagang sa tingin mo is para sa'yo. Kung sa tingin mo na yun talaga, mag-go forward ka doon. No? Ito na, this is time to decide. Kumbaga. Sa iba kasi inyo nag-aalinlangan kayo, pero this is time to decide doon sa bagay na yun. Merong separation, pwedeng aalis ka sa isang sitwasyon o may taong aalis sa'yo or may separations happen or something separation or pagpaparaya. Pwedeng ganun. And then also, meron sinasabi dito na there's a journey. No, there's a change of journey happen sa buhay mo. Ang nakikita ko dito. Sa iba ganun. Meron din ako nakitang travel. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa ka or thinking about traveling. Pwedeng magta-travel ka to a new world. Pwedeng magta-travel ka sa papuntang ibang bansa. There's a traveling situation. Yan. Kung ano man yung car na to, magpapagawa ka ba ng car, vehicles, bibili ka ng vehicles, or pinapangarap mo bumili ng vehicles. Ganon. Ang nakita ko dito. Basta there's a vehicles. And then, syempre, there's a luck naman. No, there's a chances and hope na you will find your dreams or sa iba sa inyo is may mga mananalo.
pwede sa gambling. Yun na nakita ko dito. Sa iba sa inyo is, there's a new beginning of an opportunity. Iba sa inyo ang opportunity nyo kasi is wala, kung nasa Pilipinas kayo ha, nasa ibang bansa. Yung mga Gemini, ang opportunity nyo, nasa ibang bansa. Yun. Meron din ako nakikita na something new in your life. Pwedeng may mga bago ka ng pinagkakaabalahan ngayon, may bago ka ng kinaka-excite ngayon, may mga bago sa buhay mo. Sa iba naman sa inyo, may nakita ko na bagong member. Pwedeng ikaw ang new or someone is new into your life. Pwedeng mga bagong buntis, may mga anak, o new member of the family, pwedeng ganun, or new connection, o kaya naman ano tawag dito? Pet, pwedeng ganun, sa iba sa inyo. Tingnan natin ang energy mo. May tao dito na nagdadalawang isip. Na want to commit sa iyo. Or maybe ikaw ito, no? And also iba naman dito ay may tao na may boundary no? May tao na nalilito. Ikaw ba sa kaliwa ba siya o sa kanan? Kung sa relationship ito sana hindi ka mapasok in third wheel, no? Sana wag naman. Tingnan natin ang energy mo. Tapos, ikaw pala yung third party, ano? Kaloka, no? Energy ni Gemini. Pwede naman na meron kang kausap or merong connected sa'yo na, salawahan. Kumbaga, pag nakaharap ka, okay siya. Pero kapag nakatalikod ka na, ay naku po. Pwedeng ganun. Ingat ka pa rin. Ano yun? Ano yun, ate? Galileo, bakit ganito? Kaya ang energy mo, ang gulo ng isip mo. Ang dami mong iniisip, actually. Okay, medyo magulo yung isip mo. You're in a painful situation. Kumbaga, may mga point na siguro may problema na dumating sa'yo. And yung manifesting na sana is matapos na to. Ang energy mo rin is, may mga idea ka na gusto mo i-pursue no? Sa nakikita ko dito. Pero, naguguluhan ka kung dapat na ba o hindi pa dapat o ano ba dapat. Ganun. You're in a painful situation. May mga point na nadi-disappoint ka. May mga intense ang nakita ko dito. You feeling hopeless. May lungkot, loneliness. Pwede rin na nagkakaroon ng depression sa iba. Ganyan. Sa nakikita ko dito. Pwede rin sa iba dito na nalilito, pwedeng ganun, pwedeng there's a heartache or lungkot ito, no, sa nakikita ko dito. May mga bagay o sitwasyon na hindi mo inasahan na darating pala yun. May mga ganun, ako nakita sa'yo, na hindi mo in-expect na, God, nangyari. Akala mo okay na ang lahat, pero may mga unexpected na hindi mo inasahan na biglang mangyayari. Yun. Also, dito is something lost situation. Ako nakikita dito. Huwag ka muna pabigla-bigla, no? In any situation. Pag-isipan mong maigi kung anong solusyon. Huwag ka magmadali kasi baka mas hindi maging magandang result sa nakita ko dito. There's an emotional pain. Syempre, sorrow. Ganyan. Malungkot masyado. Malungkot masyado yung card. Hindi ko alam, sana hindi ikaw ito sa nakikita ko dito. Yun. Sobrang painful. Sobrang painful. Or pwede naman na malungkot ka lang o may mga unexpected din kasi. May mga biglaang magaganap o nangyari na sa iba o sa iba dito ay mangyayari pa lang ito. Yan. Pwedeng conflict. Ganyan. O kaya it's a heartache or ano pa, trauma, ganun. Pwedeng ganun. Hindi mo inasahan. Pwedeng naiiyak ka, may umiyak.
or lungkot to, no? Parating sa kanya. Ano po to? Okay, ang parating sa'yo is makaka-receive ka raw ng communication or text message with someone na connected sa'yo. Pwedeng friendship, pwedeng nakakausap mo na siya, ganyan. Pwedeng, kasi when it comes sa friendship, pwede rin siya kapatid mo, pwedeng kamag-anak mo, di ba? Connected siya sa'yo, syempre. Yun na nakita ko. And also, parating sa'yo is, there's a happiness. Kumbaga, may happiness na magaganap o mangyayari into your life. There's a new beginning happen din. There's a new direction, situation. Also, is there's a success and victory situation into your life. Sa iba naman sa inyo is may mga tao or na magbibigay sa'yo ng love and support, no? Or ikaw ang bibigay nito, vice versa tayo. Meron kang marireceive, no, nakasiyahan or may tao na makipag-collaborate sa'yo or may tao na there's a joy or may creativity ako nakikita dito. And also, sa iba sa inyo, baka may aaralin kayo, pag-aaralan, pag-iisipan, o may mga bagay na i-research, ganyan. There's a new inspirations in life din ako na nakita sa iba dito. O ma-inspired ka, pwedeng gano'n. Iba dito, there's a gathering, ganyan. Celebration, gathering, o kaya may taong mag-aaya sa'yo na kumain sa labas, mag-chill-chill kayo, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko dito. Also, sa iba sa inyo, mga bagong tao to Yan. Sa iba sa inyo, may mga bagong tao na makikilala sa buhay mo. Mga bagong tao. Tataka ka daw ng bagong journey in life. Kumbaga, merong magtatapos sa buhay mo. There's an end of a cycle. Magkakaroon ng pagbabago. May paglipat Hindi ko alam in what way yung paglipat mo. Pero may paglipat. O maililipat, paglipat. Unexpected change to Bakit ang lungkot mo talaga? Kasi parang may pinagsisisihan ka. There's a failure situation ako na nakita sa'yo. Anong dapat iwasan? May magbubukas na bagong door sa'yo. Sabi sa inyo, there's an idea about something. Kung ano daw yung idea mo na yun, you need to pursue yun kasi there's a victory and success happening to your life. Yun ang sabi dito. Halimbawa, gusto mo ng bagong trabaho, gusto mo ng bagong project, mag-start ng something, ganyan. This is a time to create, no? And mag-concentrate ka doon, be inspired, kasi there's a new opportunities coming din sa buhay mo kasi sa iba sa inyo. Gemini, no? Yun ang nakikita ko dito. Oh, may kasiyahan na mangyayari sa iyo Happiness. Dapat iwasan. May idea ka rin, baliktad pa. May mga new idea ka rin na nakikita ko sa'yo dito. Na you want to success. Dapat iwasan. Aba, same siya ano ba yun? Ba't ganun? Same na same. Wow, ang dami mong aces. Diba? Mukhang may simulang mangyayari sa'yo Okay. Iba sa inyo, andito kayo sa magpo-focus kayo sa sarili nyo. Kasi may bagong simula. Kang pupukusan. There's a new horizon in life. May tatalikuran ka? Or may hinihintay ka to recover? Bakit natatakot o kinakabahan ka? Pero may pag-alis no? Okay. You're stuck and feeling trapped in a situation. May mga inaalala ka rin na sitwasyon. Parang nandito ka sa sitwasyon mo na hindi mo alam kung saan yung direction mo talaga. May hinihintay ka rin Within 19 days, 19 weeks, 19 months, or after 1 month and 9 days, pwedeng ganun. There's something happiness na mangyayari sa'yo. Success.
Pero iba dito trap. Dapat mong iwasan yung maging super emotional ka, yung hindi ka mag-focus sa sarili mo, no? And start a new beginning in life. Iwasan mo siguro yung mag-isolate sa sarili mo, no? Huwag ka masyadong bakit ganun, bakit ganyan. Huwag ka masyadong ganun. You need to take care of yourself. Alagaan mo yung sarili mo. Huwag ka mag-isip ng negativity. Iwasan mo yon. Yung frustration, iwasan mo rin yon. Huwag kang ma-drain kasi hindi naman niya sinasabi magpa-drain ka. Pero ang sinasabi dito is you need to focus to yourself. May mga bagay kasi na kailangan mong linisin, kailangan mong ayusin, ganyan. Trust your intuition dito sa nakikita ko sa'yo dito, no? And ito na rin yung start na kailangan mo magpunlang muli sa sarili mo. Kailangan mong lumaya sa isang sitwasyon o paglaya sa isang sitwasyon in life. Yun ang sabi dito. Too much emotion kasi yung nakita ko sa iyo eh. Yun. Syempre, wag kang disconnect sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Trust your intuition dito ah. Hingi ka ng guide oh, kasi nakita ko dito may mga guide ka dito. You are guided with angels eh. There's something happiness. May mga good news ako nakikita sa iyo dito. Tingnan natin ang love. Love. Kamusta ang love po ni Gemini? Love sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, kaibigan. Tingnan natin. Bibi, tawag ka ni ate. Ikinasay. Love. Gemini in love this week. Ay, hindi pala to. Love. Ay, baluga. Okay. When it comes sa love. Universe, paka-explain nga sa akin to. Okay. Ano ba yan? Tingnan natin. Sa mga single. Ay, ba't ganun? Ba't wala? Sabi ka, ba't wala? Sabi dito, you need to be patient. Sa mga single lady. Aba, ibig sabihin, may dalawang parating sa iyo. Isa dito matanda. Isa dito matanda. Mas matanda sa iyo. Ibig sabihin. Mas matanda sa iyo, may pera. Isa naman is galing sa a broken family or broken relationship. Yun ang nakita ko dito. Pumili ka dun. Okay, yun sa mga single Sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay, alam mo, sa nakikita ko ito, naging pasaway ang isa dito. Vice versa, no, pointed name, wala pangalan mo dito. Naging pasaway ang isa. No? Nagkaroon ng pagsisinungaling, may lihim na naganap, nagkaroon ng interes sa ibang tao. And then, maaring nagkaroon ka ng connected with someone na pwedeng nagkaroon ng relationship or family. Yun ang nakita ko dito. Pero alam mo yung tao na to, mabait siya eh. Mabait sa nakita ko dito. Mabait siya, kaso, meron siyang gustong, hindi ko alam, parang meron siyang pilit na gustong buuin na situation. No? Hindi ko alam kung itong relationship mo na to o yung relationship na interesado siya o yung iniwan niya. Yun ang nakikita ko. May gusto siyang buuing muli na isang relationship. Nagkaroon talaga na pagsisunod. Naging pasaway. No? Naging immature ang isa sa relasyon. Maaring nagkaroon na rin talaga ng pagdududa or pwedeng noon pa lang alam mo na. Ang nakikita ko kasi dito sa tao na to, madali kasi siyang mabagot. Or maybe this is you, no? Madaling mabagot yung isang tao dito sa nakikita ko dito. Nanahimik yung isa kahit na alam niya na may something. Kung alam mo naman na may karelasyon o may connected with someone, nanahimik yung isa at pinagpatuloy. Kasi pinagpatuloy niya yung relationship ng tao na to.
hanggang sa dumating din na maaring kung ikaw ito, pilit niyang bubuin muli yung relationship niyo. Yun ang nakita ko dito. May bubuin siya daw. Pero, pero may something Kasi may hinahanap siya na hindi niya makita sa'yo. Or maybe this is you. No? Na maaring nakikita niya sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Vice versa ha. Sa mga magkakarelasyon. Sa mga magkakarelasyon, immature ang isa, tulad ng sabi ko kanina, pasaway, maaaring nagkakaroon naman ng pagdududa, pero nagkakaroon ng, kahit pa ganon ang sitwasyon ninyong dalawa, maaaring nagkakaroon din naman ng pagkakasundo. No? May something din ako nakikita dito. May pamilya ba to? O may ibang karelasyon? May lihim May pagsisinungaling talaga ako nakikita dito Medyo may frustration sa nakikita ko dito, pero kahit gano'n na nangyayari, nagkakabati kayo Nagkakabati kahit na halimbawa nagkahiwalay kayo o nag-away kayo, hindi kayo nagkaintindihan, dumadating kayo sa point na nagkakabati pa rin kayo sa nakikita ko dito. Pero may kulang. May kulang. May kulang na maaring hindi niya rin nasasabi sa'yo. Pwede naman, kung hindi dito sa relationship na to, pwedeng sa part mo, may lihim ka na hindi nasasabi sa kanya kasi ayaw mo mabother siya or siya, meron siyang lihim na tinatago na ayaw, hindi niya masabi sa'yo kasi ayaw niya mag-bother ka. Pwedeng ganun. Yun na nakita ko dito. Ang tingnan natin ng money mo. Kamusta po yung money niya? Minsan hindi ka nagkakaintindihan ito. Pwede rin na isa sa inyo is magulo talaga yung isip niya. Ay, baliktad. Ay, tama pala. Okay, when it comes sa money mo, okay. When it comes sa money mo, ano siya focus ka naman. Focus ka naman sa nakita ko, pero it's more on dissatisfaction to ha, yung money mo. Sa nakikita ko dito. More on dissatisfaction. Kumbaga, nasa sa'yo daw yung action. Kung para magbago, you need to focus lang. And you need to be patient. Sa ngayon dito, sa nakikita ko dito, maaring may mga hinihintay ka. Maaring kung sa money mo, may hinihintay ka na sahod, may hinihintay ka na mga dapat pang maresolbahan in the past, pwedeng ganun, sa nakikita ko dito. You need to be patient daw, ang sinasabi dito, and may mga dapat ka daw aksyonan sa situation. Sa ngayon, hindi ko naman nakikita na, siguro iba, may problema kayo sa financial, sa iba naman dito, o sa trabaho, financial o trabaho to sa iba naman dito, kailangan mo daw na maging aware when it comes sa money. Kumbaga, maging mas more on patient ka. Kumbaga, no, mas more on maging patient ka daw pagdating sa money. Kumbaga, wag mong ipilit yung isang bagay, yung isang sitwasyon kung wala naman talaga. Halimbawa, 1,000 pesos na lang ang pera ko. Halimbawa lang pero nagustuhan ko to. Huwag mo na ipilit. Pwede naman sa next o sa after 2 months, after pag nakahinga ka na at naging okay na, di ba? Kailangan daw sa'yo is patient pagdating sa pera. No? Huwag ipagpilitan ng isang bagay na mahirap. Kasi at the end, ikaw rin mas lalong maghihirap. This is a time na you need to learn from the past din. No? Alam ko naman sa iba sa inyo is passionista kayo at gustong mga gusto kayong bilhin. Pero, nasa sa'yo pa rin yan. Kasi pera mo yan Diba? Hindi naman pera ni ate yan. Tingnan natin. Advice.
Universe, bakit po? Iba dito hindi talaga stable, ano? Pwedeng nagkukulang kayo sa pera, pero by October maaari magiging may konting kasaganaan or may konting wish come true na makakamit. Okay, so it comes sa advice. Bakit kaya may tao na ano? So, dito sa sitwasyon mo, hindi ka stable hindi ko muna sabihin yung advice. You are not stable pagdating din sa pera or trabaho, yung iba sa inyo ganun, vice versa. There's may mga self-doubt, may pagja-judge no? Maaring may tao kang gina-judge or someone's judging you, no? Sa nakikita ko dito. And then also, nahandun yung may mga hate ako nakikita. Pwedeng nahi-hate mo yung sarili mo or someone's hate you. Pwedeng ganun. Or nahi-hate mo yung isang tao or someone. Pwedeng ganun, no? Nahandun yung guilty din. May taong guilty. Or maybe this is you also. And then, ang hindi ko lang maintindihan dito sa sitwasyon na to is, sana hindi lahat, there's a corrupt, ako na nakikita, may tao na makasarili or sakim, dishonest, may tao na manggagamit, may tao na, anak, hindi pwede. Mabunay na anak ko. May tao na, medyo dishonest talaga siya, no? Sana, kasi, iba kasi yung kung sa love ito, pwedeng I need you because of you need me. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun na maaari may karelasyon siyang iba or na kailangan lang niya ng person na who can lean on. Pwedeng ganun. Depende to, no? Pero may taong magagamit kasi ako na nakikita dito. May corrupt, may magagamit, may makasarili, sakim, ganyan. Sana hindi kayo to. May disloyal. So, iba sa inyo, sana hindi kayo to. Or someone, may materialistic kasi ako nakikita. May matigas din ang ulo. Merong no? May taong madumi ang ginagawa. As in, madumi yung gawain niya. Yun ang nakita ko. Halimbawa, example ko lang, halimbawa sa trabaho, naglilinis kayo, pero nagdadaya siya, di ba? Parang pinapalinis niya sa'yo lahat. O kaya, halimbawa, kunyari, naglilinis siya, pero mas, ang bagal niyang gumawa. Pwede yun. Di ba? Pwede yun, may pandadaya yun, may madumi ang gawain niya. Yan, nagpe-pretend lang siya na okay at maganda o kaya naman switch sa relationship, di ba? Meron siyang connection na iba, kumbaga, pero kung happy ka naman, okay lang naman, di ba? Pero kung titingnan ko dito, kung sa relationship ito, magtatagal kayo in a way na paulit-ulit. Yun ang nakikita ko dito. Mali mo magbago, di ba? Okay, when it comes to advice, this is a time na kailangan mo magkaroon ng pagbabago in life. This is a time to change your decision. It's time to awake. And may mga bagay na you need to let go. Because it's done. And it's over. May mga bagay na kailangan mo magkaroon ng self-evaluation. Kung ano yung mga bagay na gusto mo i-let go, alisin, baguhin, i-change. Start a new beginning in life. Be stable. Think to the future. Huwag kang umasa sa isang sitwasyon lang. Kasi, kung magawag ka lang umasa sa ngayon, pwedeng huwag kang dumepende sa isang tao or huwag kang umasa na sa ngayon lang. Kasi, maaring magbabago ang buhay mo na at the end na, halimbawa ngayon maganda buhay mo, umaasa ka na magtutuloy-tuloy yun. Wag ganun. Siyempre, ano man na maging ano mo ngayon, always think to the future. Huwag kang magpapagamit, huwag kang magpapaloko, huwag kang manggagamit, o huwag kang mangloloko. Ang sinasabi, this is a time to start a new beginning in life, focus, and be gratitude, malaki man o maliit yung blessing na natatanggap mo. Be happy,
And then, may mga by October magbabagong buhay mo eh. May mga bagay na need to end. Be creative, be creative to your idea, and gawin mo makatotohanan nyo. Follow your heart. Ang sinasabi nito. Make a new strategy, new plan, new perspective. You need to use your wisdom, katalinuhan, or karunungan. Yung mga bagay na tama na, pagod na, paulit-ulit na lang, wiser and stronger. Ganun ang gawin mo, no? Sa nakita ko. Huwag ka lang hintay na mga magaganap ang mangyayari in life. Arigato namaste, God bless.